Hello! Sa part 7 ng ating video series na ito ay tinalakay natin ang Section 3F ng Republic Act 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ngayon, ipagpatuloy natin yung mga nilalaman ng Section 3 ng nasabing batas kung saan doon tinutukoy kung ano yung mga tinuturing na corrupt practices ng ating government officials or officers. So ituloy natin ang Section 3G naman ang talakayin natin ngayon. Ang sabi dito, entering on behalf of the government into any contract or transaction manifestly and grossly disadvantageous to the same, whether or not the public officer profited or will profit thereby. So very self-explanatory naman itong provision na to. Yung isang government official in behalf of the government ay pumasok siya ng kontrata o transaksyon na halatang-halata naman, nakitang-kita na talagang disadvantageous sa side sa government. Kumbaga, dihado ang side ng government. Pero sa kabila nun, ay pinasok pa rin niya itong kontrata na to. Hindi walang pakialam ang batas kung kumita man siya o hindi dito sa transaction na ito. Ang importante, ang tinitingnan lang kung ito ay disadvantageous ba sa government. So regardless kung ang government official na yon ay kumita sa doon sa transaction na yon o hindi, basta nakita lang, ang kaimportante lang dito mapatunayan na yung kontratang na pinasok niya, yung government official na yon ay talagang grossly disadvantageous or manifestly disadvantageous. O kumbaga talagang dihado ang government sa transaction na yun. So isa yon sa mga tinuturing na corrupt practices ng ating government official.